Ngayon, for another episode of Lessons from Karto Kartons, pag-uusapan natin ngayon kung ano at paano ginagamit ang imagination. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. 俺が蹴るぞサイちゃん。お前の蹴りたいコースはめんどくさい弟が邪魔してるね。近いし多いな。お前の蹴るコースねえだろ。うっせえ、俺が取ったフリーキックだ。俺が蹴る。それが最善の手か。あ？お前にはそのくらいの選択肢しか見えねえのかって聞いてんだ。現実的に可能なプレーと理想的なやりたいプレー、その2つが交わるギリギリを狙え。Napakaganda nung sinabi niya. I cannot stress anymore kung gaano kaganda, gaano kabigat at gaano ka-useful yung ginawa niya. Unang-una, pinaghalo niya yung dalawang aspeto when it comes to philosophy. Yung pagiging imaginative at yung pagiging in touch with reality. Bakit ko nasabi? Unang-una, kinwestiyon niya yung gusto nung kukuha ng penalty kick. Nasa realidad ba yung gusto mo mangyari? Ibig sabihin nun, tinatanong niya, yung chances of it coming out as a goal or as a win. And by doing that, pinoprovide niya yung ibang input na nakikita niya doon sa gusto nilang mangyari or doon sa shared goals nilang dalawa, which is manalo. Ngayon, nung pinapa-imagine niya yung gustong mangyari nung katim niya, gumagamit ngayon ng imagination yung katim niya para isipin maigi kung pasok ba sa realidad yung gusto niyang mangyari. Kasi pwede kang mag-imagine ng solusyon doon sa problema, pero napaka out of touch nito sa reality. Katulad ng ibang mga vloggers na dinidiscuss ko, katulad ng ibang mga politiko na nagpe-paint lang ng magagandang bagay pero never naging feasible yung solusyon nila. And this is the best mark of a thinking person. Iniisip niya muna yung posibilidad ng pwedeng kalabasan nung gusto niyang mangyari or nung actions or yung path na gusto niyang i-take. And by sharing it to their other members, nagkakaroon din ng ibang perspective yung members nila na kung paano dapat itakil yung problema. インスピレーションを止めるな。今この瞬間、お前の最高のゴールを想像しろ。しびれること言うね、サイちゃん。じゃあ必殺技思いついちゃったよ俺。でも超絶ウルトラ C だぜ。ついてこれんのか。俺を誰だと思ってる。夢を見ろ悪魔。俺が魔法をかけてやる。Ang ganda talaga nun. As a support player, hindi niya inisip yung bagay na, by collaborating with this solution, hindi ako yung lalabas na bida, hindi ako yung lalabas na magaling, hindi ako yung lalabas na sikat, hindi ako yung gagawa ng trabaho, hindi ako yung tatapos ng trabaho, pero magiging parte ako. Enough na maging parte na lang ako nung solusyon. And that's one selfless mentality na pwede nating i-adapt as a Filipino. Yung pagiging support player natin. And another thing that we should take note on that kind of exchange is yung paggamit ng imagination, hindi para gumawa ng isang solusyon na out of touch sa reality, pero para pilitin yung mga utak natin, which is our greatest asset, para gumawa ng isang solusyon na kahit na mahirap, pero at the same time,
feasible or kaya kong gawin. And ito ang resulta ng mga taong nagtutulungan towards the same common goal. あらあら俺シンデレラタイムキュンですなんだキッカーはシドスルーして直進シュートフェイント褒めは愛しさえいや違う自由になる場所がパスを待つ気だ触覚トップスピードなら負けない俺がぶち止める呼んだぞお前らの連動ダイビングヘッドならキートドンカバー嘘だろ俺のトップリオ到着地点数千先を狙っておおピンズと飛ぶぜ全才能マジかこれが愛しさ指導を許せ天才と悪魔の共演And the different thing dito sa player na to is nung sinuportahan siya, binigay niya yung every bit of self niya doon sa solusyon na naisip nila up to the point na sinabi niya every cells in my body should work towards this common goal. And nung ginawa nila yon, it resulted to that level of action. Lahat ginawa yung partisipasyon nila, lahat nag-work towards the same goal, and it resulted to that kind of play. Walang, nagtampo dahil hindi sila yung nakascore. Kasi nga, yun yung objective nila pareho. And nung ginawa nila, nag-commit sila doon sa solusyon na napag-usapan dahil nga walang nagtampo, hindi kasi ako yung sumipa ng goal, kaya hindi kasi ako yung naka-goal, kaya hindi ko gagalingan dito para, 'di ba? Walang ganung klaseng mentality. Kung ma-adapt lang natin yon as a Filipino towards our common goal, which is pag-unlad, sobrang ibang-iba na ng Pilipinas at ng mga Pilipino ngayon. This is Pinoy Extreme. Have a good day.